Putang ina. O ito, dito tayo kay Panelo. Mga kababayan, sabi ni Panelo, mga kababayan, mahirap daw kung puro kwento. Kailangan may pruweba. Putang ina si Panelo. Ay, ikaw, ilan ang nabayad dyan? 5 million kada isa? Tapos babarahin mo lang ng ganyan. Mga kababayan, 5 million kada isa? Tapos, eto mga kababayan, galit na galit yung kaibigan kong vlogger na nakabase sa Hong Kong. Na kapag umupo, pantay ang tuhod at noo. Yung kaibigan kong vlogger, galit na galit. Na nakabase sa Hong Kong. Na kapag ka umupo, pantay ang tuhod at noo. Eto mga kababayan, gigil na gigil si kay Spencer. Gigil na gigil kay Panelo. Eto, basahin natin. Punyemas. Mga kababayan, galit na galit si Spencer kay Panelo. Isang DDS vlogger na kung saan ang sabi kasi ni Panelo, mga kababayan ay wait lang mga kababayan, loading lang. Ang sabi ni Panelo, mga kababayan, ay, asan na ba yun si Panelo kasi? Iba kasi ang lalabas asan na ba yun si Panelo? Ito, ang sabi ni Panelo, mga kababayan, wala. Ito ayan. Ang sabi ni Panelo, madaling sabihin yan na nagbigay kayo ng 8 maleta kahit gawin nyo pang 10 maleta. Ang tanong, totoo ba? Kaya din ninyong pumunta kunwari sa bahay ni Erwin Tulfo na magdala kayo ng maleta sabay pa picture or video. Tapos ang tanong, totoo ba? Mga kababayan, gigil na gigil si Spencer. Gigil na gigil kay Panelo, mga kababayan. Hindi nila matanggap ang sinabi ni Panelo patungkol sa 18 Marines. Kahit daw sabihin mong nagdala kayo ng 100 maleta, ang tanong, totoo ba? yan kasi sa totoo lang mga kababayan, tama naman si Panelo. Kaso lang ito kasing mga DDS, hindi kasi talaga nila matanggap. Mga kababayan, hindi nila matanggap ang sinabi ni Panelo na which is, totoo naman talaga. Sabihin mo, naghatid ka ng 8 maleta, tapos ang tanong, nasan yung picture? Maskin picture na nga lang na may maleta kang inabot wala ngang picture, maskin kay Erwin Tulfo, hindi nila mapakita ang picture na yung nag-deliver ay nakapicture kay Erwin Tulfo or magkatabi ni Erwin Tulfo, wala. Kay Sandro Marcos nagawa nila, kay Erwin Tulfo hindi. Kaya sabi ni Panelo, kahit sabihin nyo na 8, kahit gawin yung 100 maleta ang dineliver ninyo, tapos kaya nyo bang pumunta sa bahay ni Erwin Tulfo tapos magpa-picture or may video? Nako mga kababayan, yan nga ang problema nasaan? Kaya marami po talaga mga kababayan na mga kapwa nila DDS na dating matalino at ngayon naging bobo. Yan ang tanong ngayon mga kababayan ni Panelo. Saan ang pruweba? Puro kayo kwento, puro kayo sabi na maleta. Ang tanong ngayon, nasaan yung maleta? Diba? Yun ang tanong mga kababayan, nasaan yung maleta? Bakit hindi nyo man lang maipakita na kasama ninyo yung taong hinatira ninyo na hinawakan niya ang maleta mula galing sa inyong kamay? Diba? Ganito mga kababayan, diba? In-explain ko nga sa inyo kahapon, diba? Diba kapag may parcel, may order ka, Ma'am Lilito Nini, hello po, Ma'am Jocelyn Flores, hello po. Diba kapag may order ka,
mga kababayan, di ba pag i-deliver sa'yo yung parcel, di ba pipicturan ka nung nag-deliver na, oh, na-receive na po, ma'am, sir, na-receive na po niya. Oh, so ang tanong ngayon, nasaan yung picture? Na inabot mo yung maleta na may lamang pera, eh hindi nyo nga may pakita. Yun ang tanong ngayon, mga kababayan. Paano kay ultimo nga DDS eh. Di ba? Ultimo DDS hindi na naniniwala. Di ba? Ultimo DDS hindi naniniwala. Oh, kita ninyo si Sal Panelo. Oh, eto hanapin natin yung si Sal Panelo na nagsasalita. Ito. Mga kababayan. Sal Panelo kasi ang ipinus kasi ni Spencer, mga kababayan. Ito. Sal Panelo maleta. Ito na. Ito pa, si Atty. Sal Panelo, ito, DDS talaga to, legit na DDS talaga to. Pero itong mga sinabi niya, basahin natin. Madaling sabihin niya na nagbigay kayo ng 8 maleta, kahit gawin niyo pang 100 maleta. Ang tanong, totoo ba? Kaya din yung pumunta, kunyari sa bahay nila, Erwin, na may dala kayong maleta, sabay pa picture o video, tapos gawin ninyong proof, o di ba? O, di ba? At si Atty. Panelo hindi sumuporta sa kagagawan ng DDS Senator. Remember siya ay isang legit na DDS. Talagang kaibigan to ng mga Duterte, lalo na si Digong. Pero tingnan niyo yung naging pahayag niya patungkol dun sa ginawa ng hearing nila Marcoleta sa ni Cayetano. Pero talagang hindi siya sumasang-ayon. Kasi ano naman talaga halatang halata naman na scripted lang talaga yung mga sinasabi ng mga 18 Marites na to. Diba? Kita nyo mga kababayan. Hindi yung yung ICC, pinagpipilitan na yung PCC. So bakit sila nagre-react? Bakit? Kasi nga, sabi nila, yan kung motion na yan para i-bato lang yan Gusto nyo lang pakutuhin kasi wala. Kilala po si Sal Panelo na isa pong DDS supporter. Kaso parang dito sa quote na to, medyo hindi Pakinggan natin ang konti. Maleta nagdalaman ng pera. Itinanggi ni Tulfo ang aligasyon at tinawag itong kasinungalingan. Kung totoong hindi mo ginawa, demanda mo yung naninira sa'yo. Yan yung ginawa ni Erwin Tulfo, nagdemanda siya. Pero ang nakakatawa rito, yung susunod na quote ni Sal Panelo. Pakinggan natin. Pero din naman itong grupo ng 18. Pag merong ebidensya, magdemanda. At sigurado sa hukuman, malalaman natin kung ano, totoo. And nakakataka kasi syempre kung DDS ka, ang gusto mong mangyari, paniwalaan na lang yung Marines. Pero in fairness kay Panelo, na DDS supporter, sinasabi niya na magdemanda, magkaso kung para malaman natin yung totoo. Na nakakatawa doon, this is not the first time na nagdebunk siya ng kapwa niya DDS. Pakinggan niyo to. Merong isang bagong abogado na gusto rin magsenador. Nasemplan siya ng mga ordinaryong mga reporter lang. Dahil hindi niya may paliwanag ang sarili niya doon sa mga petisyon na pinahin nila. Ang opinion, Kita nyo, bagong abogado si Jimmy Bundok daw, pinagtawanan lang ng mga reporter. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kapag ka ang mga DDS, no, yung mga matatalino, magsasama-sama, makakabuo yan. Ay, Diyos ko, Ginoo ko. Kita nyo, sabihin mo, nag-deliver ka ng 8. Kahit sabihin mo yung 100. Ang tanong ngayon, kaya mo bang pumunta kay Rapi Tukay, kay Erwin Tulfo, magpa-picture tapos mag-video na inabot? Ngayon, kung hindi nyo kaya, ibig sabihin, paninira lang, kwento lang, bogus-bogus lang. Yeah? Mismo mga kababayan, si Sal Panelo na ang sumir. Putang ina mga kababayan, ano kayang sasabihin nito ni Mike Defensor, no, ni Marcoleta at ni Cayetano? Siyempre si Panelo to. O hindi nyo kayang ipatumba si Panelo pagdating sa utakan, mga kababayan. No, which is totoo naman talaga. Kasi sasabihin mo, naghatid ka ng maleta kay BBM 5, tapos sa sunod interview naman 3 na lang. Tapos ang sabi, naghatid ka? Oo. So, nagdala ka ng maleta? So, iniwan nyo doon, di ba? Biruin nyo, kahapon nakakatawa yung hearing nila, mga kababayan, yung session na yan. Bakit? Ganito nangyari. Kada tanong ni Marcoleta, siya na yung nag-explain. Pinapasalita lang niya yung mga Marines di umano, yung mga Marites. No, halimbawa,
Mr. Chair, nag-deliver po kami 5 maleta doon sa bahay ni BBM. Nag-deliver kayo. Akala ko ba gabi kayo dumating? Sabi. Akala ko ba gabi kayo dumating? Hindi po, hapon na po. Parang mas nauna pa, no? Mas nauna pang nalaman ng mga nagtatanong ang mga witness. Putang ina, oh. Kita ninyo mga kababayan? Nag-deliver daw itong Eten Marites ng maleta sa bahay ni BBM. Tapos, hindi pa nga sinabi nung Eten Marites na anong oras siya dumating, nauna na si Amy magtanong, gabi kay dumating. Bakit alam na ni Amy gabi? Hindi pa nga nagsalita yung Marites, si Maleta Boys, hindi pa nagsalita. Si Amy nauna na. Tapos doon kayo natulog. Tapos sure ka ba na ano ba to? Sa lake o sa dagat? 'Di ba? Nakita niyo mga kababayan, nakakatawa. Eto ha. Kaya nga sabi ni Panelo, mahirap paniwalaan kung puro kwento. Kailangan may picture, may video na na-receive. Kasi ito ang sabi, mga kababayan. Pakinggan niyo interview ni Amy ha. Nauna pa si Amy magtanong. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Sandy po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa tabing dagat. Di ba? Ito kinuha sa Ilocos, no? Sa bahay, no? Sa tabing dagat. Bakit nalaman agad ni Amy na tabing dagat? Hindi pa nga nakapagsalita yung witness di umano na Eten Marites. Alam na ni Amy, kinuha sa bahay, no? Sa Ilocos, no? Sa tabing dagat. Sabi ko, putang ina, nag-witness, tapos na-briefing na. So, ibig sabihin, bago nila pinapapunta sa Senado, nagkwentuhan na sila. Halata, di ba? Bakit alam ni Amy na ito, nakuha, no? Sa bahay, no? Sa tabing dagat. Hindi pa nga nagsalita yung Eten Marites. Ayun, na alam na niya na tabing dagat. Paano ka nakasure na tabing dagat? Ang picture ni Sandro, wala ng dagat dun. Di ba? Ang galing ni Amy. So, ibig sabihin pala, yung mata ni Amy, microscope. Lumusot. So, ibig sabihin, habang pinicturan si Sandro at itong Marines, nakita na ni Amy sa likod nung nagpicture. Di ba? Kita mo yan? Tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. O, di ba? Kailan kinuha yan? Same po nung pagdating namin. Tapos, tanong agad si Amy, akala ko ba dumating kayo ng gabi? Di ba? Wala namang sinabing anong oras siya dumating. Bakit alam na agad niya na gabi? Kita niyo mga kababayan, dito pa lang alam ni. Tinuruan. Alam na. Kaya nga si Sal Panelo ayaw maniwala. Sabi nga ni Sal Panelo kay Amy, lukohin mo, lilang mo. Utang ina, mga kababayan. Ang sabi, anong oras kinuha yung picture na yan? Same po, Your Honor, nung pagdating namin. Akala ko ba dumating kayo ng gabi? Wala namang sinabing pagdating namin ng gabi. Hindi pa nakapagsalita yung Marites, Eten Marites. Si Amy, alam na gabi. Putang ina. Di ba dito malang mga kababayan, bistado na. Hapon Hapon na yan. Tapos, hapon. tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Di ba? Kita mo? Dumating ka doon hapon. Tapos ang tanong niya agad, tuloy-tuloy na kayong natulog. Ano yun? Parang yung witness na yata ang natahimik at yung nagtanong ay siya na nag-explain. Biruin mo, dumating ng gabi. Akala ko ba gabi kayo dumating? Hapon. Nauna na siya. Tapos sabi niya, tapos sabay-sabay na kayong natulog. Malamang gabi na yun, Amy. Kung hindi sila matulog na yun, 24 hours, mahal ang OT. At bakit alam ni Amy na doon sila natulog? Di ba? Continue. Balik naman nila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon? Yes po, Your Di ba? Pero may dala kayong mga maleta. Malamang. Kaya nga ang sabi ng Eten Marites, nagdi-deliver sila ng maleta. Bakit mo tatanungin pero may dala kayo ng maleta? Putang ina, Amy, tangahan lang. Alam mo, sa totoo lang, dito mo mapapansin at malalaman na itong mga Marines, bago ito,
bago ito papuntahin nila sa Senado, ay binibriefing na nila. Una, itong Marines na to, na nag-deliver kay Sandro, o ikaw, dito ka kay Aimee. Si Aimee ang magtanong sa'yo. O itong isa kay General Torre, ang magtanong sa'yo si Marcoleta. O itong isa, ang magtanong sa'yo si Cayetano. Diba? Parang inano na nila eh. Diba, mga kababayan? Kasi bakit? Utal-utal kasi sumagot itong 18 Marites. O baka magkamali pa. Po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Diba? Hindi ko pa alam kung kanino niya po. Okay. Okay. May ikalawang picture yata. Oh, 'di ba? Nauna pa siya. Dapat hinahayaan niya na ang mag-discuss dito yung 18 Marines. Na bago niya ilabas, "Ma, may isang picture pa po yan." Bakit siya nang nagsabi, "May isang picture pa po yata"? Alam nyo, halatang-halata talaga, mga kababayan, na bini-briefing. Kaya nga sabi ni Sal Panelo, kahit sabihin mo, naghatid ka ng 8 dyan sa bahay ni Erwin Tulfo, kahit sabihin mo, gawin mong 100 yan. Ang tanong ngayon, kaya mo bang pumunta doon, magpa-picture or mag-video para paniwalaan kayo? Ang tanong kasi, nakahatid kami kay Erwin Tulfo. Ang tanong, nasaan yung resibo? Diba? Nasaan yung resibo? Kaya ultimo si Erwin Tulfo, mga si Sal Panelo, tenek. Tenek, mga kababayan. Hindi si Sal Panelo, mga kababayan, naniniwala. Inabutan mo si Erwin Tulfo. Ang tanong ngayon, nasaan yung picture? Maskin nga kay Erwin Tulfo at yung nag-deliver, wala. Asaan yung pruweba? Salita lang. Kaya si Sal Panelo, mga kababayan, natatawa. Katulad nito. Katulad nito kay Tito Sen. Si Tito Sen daw, hinatiran ng maleta noong 2023. 2023, hinatiran ng maleta. Tapos, mga kababayan, ang tumanggap daw ay ang kanyang assistant. Ngayon, ang tanong, paano daw si Tito Sen tumanggap ng maleta ng 2023, 2025 pa siya naging senador kasi 2022, hindi na siya senador, na expired na ang kanyang termino. Oo, hindi, di ba, tumakbo siya 2022 ng vice president ba or president? Pagkakaalam ko, so hindi nga siya nanalo kasi si PBBM nga ang nanalo. So, tenga yung ilang taon niya. So, tumakbo siya ulit 2025. Paano siya na-delibera noong 2023? Tapos, ang tanong pa, mga kababayan, dineliver daw nila sa assistant ni Tito Sen. Yung assistant ni Tito Sen, na pangalan ay Mark, namatay 2015 pa. So, paano daw nangyari na tumanggap ng 2023 ang namatay noong 2015? 8 years nang nakahimlay. 8 years nang nabaon sa ilalim ng lupa. 8 years na tinambakan, sinimento na. Tapos, tumanggap. Mga kababayan, natatawa ako mag-isip. Sabi ko, putang ina, ito na naman ni Mekos-Mekos na naman. Mga kababayan, minimekos-mekos na naman ng mga DDS. Itong kanilang kwento, Diyos mio Marimar, ang hirap paniwalaan, lalo pag puro kwento lang. Ay, nako. Mga kababayan, ang sakit sa bangs. Ito, pakinggan natin si Tito Sen, ha. Ito, mga kababayan, pakinggan nyo. Itinanggi ni Senator Tito Soto ang mga paratang mula sa 18 ex-Marines na nakatanggap umano siya ng mga maleta mula sa flood control projects. At ang binanggit na staff niya na tumanggap daw para sa kanya ay matagal nang patay. Sa isang panayam ngayong Huwebes, June 4, sinabi ni Soto na ang natatanging Mark na naging executive assistant niya na nabanggit sa pagdinig ay pumanaw na noong 2015 pa. Ayon kay Soto, isang bogus na pahayag ito mula sa bogus na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block na naganap ngayong araw. Inanunsyo ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo sa Lunes, June 8. Kita ninyo? Tumanggap daw si Soto. Tapos ang tumanggap daw yung kanyang assistant, 2015 papatay na.
Kaya kung ako kay Tito Sen nun, ala, Tito Sen, hanapin mo yung ano, baka yung mga maleta nandun sa libingan, oo, dinala nung patay. Giahak mga kababayan. Nako, Diyos mio Marimar. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, si Sal Panelo, na mismong DDS, tinik. Hindi naniniwala. Mabilis daw sabihin, nag-deliver ako ng 8, nag-deliver ng 100 maleta. Ang tanong, asan yung pruweba na diniliberan mo, may picture ka, tapos yung maleta, inabot mo sa kamay niya, di ba? Diyos ko naman mga kababay, mahirap bang i-memorize yan? O, pag nag-order ka nga sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, di ba? Pag i-deliver nung parcel sa'yo, di ba yung rider na naghatid, sir, picture muna po the proof of delivery. O kasi nga pipicturean nila yon kasi kung magreklamo yung diniliberan mo, at least may proof ka na ito na-receive niya. At saka mga kababayan, napaka-imposible naman na hindi manghihingi ng picture si Saldico. Pera yan eh. Pera yan, milyon-milyon. Imagine ninyo, ang maleta na yan, pera ang laman. Napaka-imposibleng hindi manghingi si Saldico ng proof of delivery sa maleta na paano kung itakbo nyo yan, putang ina. Diba? Tanungin ko kayo mga kababayan, napaka-imposible naman na hindi si Saldico hihingi ng proof of delivery. Pera yan eh. Pag sinabi mong pera, putang ina, okay lang sana kung damit yan, okay lang sana kung sapatos, tsinelas yan, kayang bilhin. Pero pera yan eh. Tapos bago yan tanggapin, pipirmahan mo yun na na-receive, putang ina. Yan ang isa, mga kababayan, sa mahirap ipaliwanag ng 18 Marines di umano. Maskin si Baligod, hindi niya maipaliwanag yan. Bakit? Para ka lang naniniwala na nanuno ka, pero hindi mo may pakita kung sino yung nagnuno sa'yo. Yun ang totoo. Sabihin mo ngayon, Sir, Your Honor, Mr. Chair, nanuno po ako, lumaki yung tete ko. Paano mo nasabing nanuno ka? Nasaan yung nuno? Diba? Yan ang tanong. Nanuno po ako, lumaki yung isang suso ko. Paano mo masabing nanuno ka? Asan yung nuno? Diba? Yan, mga kababayan, para tayong nagkwentuhan itong sa Biringan. Ay, Diyos ko. Pera yan. Malamang kung mag-deliver ka ng 5 baleta dyan na may lamang 35 million kada maleta, small, large, or medium, sabihin natin 30 million, 5 maleta, 30 times 5, 150. Correct me if I'm wrong, 150 million. Do you think hindi si Saldico hihingi ng proof? 18X Marites. Na-deliver nyo na ba kay Kent Garcia yung 5 maleta na may lamang 30 million kada maleta? 150 million yan. So, proof of delivery, picture. Proof of delivery, pirma. Di ba ganun yun? Saan? Nasaan yung delivery picture at yung pirma? Yan dapat yun kasi imposible naman mga kababayan hindi mo picturean yung pirma. Pera yan eh, pera yan. Huwag tanga. Maskin nga 10,000 lang ipadala mo, kailangan tanong ko kayo. Yun bang inabot ni Sarah yung envelope kay Gloria Mercado? Sino bang nag-abot nun? Do you think walang pirma? Ano yun? Ihagis mo lang sa lamesa ni Gloria Mercado nang hindi pinirmahan ni Gloria na tinanggap niya yon? Paano i-explain yon ng staff ni Sarah na inutusan niyang iabot niya sa lamesa ni Gloria kung walang pirma si Gloria? Kaya nga pumirma si Gloria pero hindi niya binuksan kasi alam niya na pera ang laman. So ibig sabihin mga kababayan, pumirma, may pirma yan. Diyos ko putang ina, 10,000 nga lang, 20,000 nga lang, kailangan mo ng pirma eh. Kaya nga sabi ni Panelo, kung sinabi mo na nag-deliver ka ng 8 maleta kay Erwin Tulfo, kahit sabihin mo 100, ang tanong, kaya mo bang pumunta kay Erwin Tulfo para mag-picture kayo na inabot mo or video? Ngayon kung hindi, ibig sabihin, hindi totoo. Gawa-gawa lang.
Yan ang katanungan ngayon, mga kababayan, na mismo si Sal Panelo, binara ang 18 Marines. Biruin nyo si Sal Panelo po ay avid fan po ni Digong yan, putang ina. Kahit nagkapakanda, payat-payat na yan, nagkainda itim-itim ng eyebag niyan. Mr. Digong pa rin yan. Diba? Yun mga kababayan ang katotohanan. Si Panelo mismo binasag, kontrabida sa plano ni Marcoleta at Cayetano. Ay, Diyos ko, mga kababayan, di ba? Kahit saan ka mag-deliver, kailangan ng pirma, lalo't pera yan. Kailangan ng picture, lalo't pera yan. Sunod, eto